Magandang umaga po sa ating lahat. Kasama po ng mga pari dito sa unahan. Kami po ay bumabati sa inyo, sa ating pong mga faculty members, sa mga teachers, sa staff, sa mga estudyante at sa kanilang mga magulang ng congratulations. Palakpakan natin ang bawat isa. Sa umagang ito, bilang pagninilay po natin sa pagtatapos ng mga estudyante, nais ko pong mag-iwan sa inyo ng 3 puntos na sana'y ating baunin kapag tayo ay naroon na sa totoong buhay pagkatapos ng inyong graduation. Lalong higit ito po ay para sa ating mga mag-aaral na magsisipagtapos. 3 simpleng bagay na madalas nating nakakalimutan pero totoo at kailangan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Number 1, ang katotohanan upang makarating sa paroroonan, kailangan meron kang iiwan. Inuulit ko, upang makarating sa paroroonan, kailangan meron kang iiwan. Bakit kayo nagre-react agad? Napakasimpleng prinsipyo nito, pero ito'y totoo. Halimbawa, kailangan kong makarating kanina dito. Para ako'y makapunta dito, kailangan kong umalis sa lipa. Because I cannot be at the same place, at the same time, at the same respect. At ang iba sa inyo, siguro, hindi taga Batangas. Sino ang hindi taga Batangas dito? Yan. Nung kayo nagsisimula pa lamang, naroon yung takot na aalis kayo sa inyong lugar. Papasok kayo dito sa Batangas City. May takot na kasama. Pero alam nyo sa sarili nyo, may mga pangarap akong gusto. At para maabot ko yon, para mapuntahan ko yung pangarap na yon, kailangan kong iwan yung lugar kung nasaan ako. At bukas, yata ang inyong graduation, tama ba? Pagkatapos ng graduation, pagkatapos ng buhay mag-aaral, aalis na naman kayo sa sitwasyon kung kayo nasaan. At kailangan ito. Kasi kailangan nyong puntahan yung mga pangarap nyo. Hindi kayo pwedeng manatili dito. Lagi kong sinasabi sa mga seminarista ko, ang paglayo ay bahagi ng paglago. Inuulit ko, ang paglayo ay bahagi ng paglago. Hindi ka lalago kung hindi ka lalayo. At ilang beses itong mangyayari sa buhay ng tao. Kasi kapag ikaw ay nasanay sa lugar kung nasaan ka, mabubulok ka. No, sinasabi ko sa inyo, we have to go out of our comfort zone. Siguro nasanay na kayo uli dito kasi nung una ayaw nyo kasi mapapalayo kayo. Unti-unti kayong nasanay sa inyong mga campuses, sa inyong estado ng buhay, sa inyong sitwasyon. Pero hindi ito ang totoong buhay. Aalis na naman kayo. May takot, may pinupugaran ng lamok. No? Nabubulok. Kasi hindi siya dumadaloy. Pero tingnan nyo yung ilog. Yung tubig na dumadaloy, ano ang namumuhay sa kanya? Mga isda. Namumuhay sa kanya yung mga hayop na nagbibigay ng pagkain. Hindi lamok, hindi nabubulok. Kasi flowing, dynamic. At ganun din ang ating mga buhay, mga kapatid. Huwag nating hahayaang tayo ay manatili kung nasaan tayo. Kung gusto nyong maabot ang inyong mga pangarap, aalis at aalis kayo. May takot, masakit, mahirap, pero kailangan. Yun ang number 1. Again, ano nga yun? Para makarating sa paroroonan, kailangan meron kang iiwan. Number 2, sa ating paglalakbay na ito, hindi tayo nag-iisa. No? At gusto kong alalahanin nyo yung aking paboritong African proverb. Anong sinasabi dito? Sabi niya, if you want to go fast, travel alone. But if you want to go far, look for a companion. Kung gusto mong makarating ng mabilis, maglakbay kang mag-isa. Pero kung gusto mong makarating ng malayo, maghanap ka ng kasama. No? At ang buhay, mga kapatid, ay hindi pabilisan. Ano ang buhay? Ito ay palayuan ng mararating. Kasi akala ng mga kabataan, kailangan mabilis ang buhay. Kaya ikinukumpara nila ang kanilang sarili sa iba. Buti pa yung kaklase ko, o buti pa yung kapitbahay ko, tapos na.
may naipundar ng bahay, meron ng negosyo, samantalang ako narito pa. Lagi nating ikinukumpara ang ating sarili sa mga taong mabilis. Pero hindi natin naisip, pabilisan ba ang buhay? Hindi. Ang buhay palayuan. Palayuan ang mararating. At para doon, kailangan mo ng kasama. And at this very point, nais kong alalahanin ninyo yung inyong mga kasama para marating kung nasaan kayo ngayon. Nariyan ang inyong mga magulang. Sige nga, kung may mga magulang kayong kasama, may mga kasama ba kayong magulang dito? Wala. Kung may mga meron, pasalamatan ninyo. Yung inyong mga teachers, yan, pasalamatan ninyo ang inyong mga teachers. Ang inyong mga best friend, yan. Para hindi na malungkot ang beshi nyo, ano? Pasalamatan ninyo. Dahil alam kong kasama nyo ang mga yan sa inyong pagpupuyat. Yung mga kasama nyo sa thesis na ang ambag ay pansit kanton lamang. Nakagraduate o makakagraduate na ng ang ambag ay ano lamang, nagpapaganda. Tagahawak, may Manila paper pa ba? Tagahawak ng Manila paper sa presentation, taga-click ng PowerPoint. Ano? Marami kayong nakasama para maabot kung nasaan kayo ngayon. Ang inyong mga guro, ang inyong mga magulang, ang inyong mga kaibigan, marami sila. At again, kailangan natin ng kasama sa buhay. Hindi natin kaya ang buhay na ito kung tayo mag-isa. At ultimately, para sa mga taong sabi ay, kinaya ko namang mag-isa, ito naman ay bunga ng aking galing, ng aking talino, ng aking diskarte, nagkakamali ka. No? Kasama mo ang Diyos sa iyong buhay na ito. Sa iyong paglalakbay na ito, lagi siyang nariyan. At para ipaalala sa inyo na kasama nyo lagi ang Diyos, nais kong ibahagi sa inyo yung kwento ng Footprints on the Sand. Alam nyo ba kung ano yung kwentong yon? Sinong nakarinig na dito? Yan, wala pa? O, merong ilan. Ano ito? Merong isang tao na naglalakad sa buhanginan at kasama niya si Jesus. At dahil sila'y dalawang naglalakad, may dalawang bakas ng mga paa. Isa sa kanya at isa kay Jesus. Sila'y masaya sa buhay. Dumating sa punto na hirap na ito yung tao. Ang daming pagsubok. Ang daming problema. At nung makita niya, binalikan niya yung mga bakas, iisang bakas na ng mga paa ang nasa buhanginan. At siya'y nagreklamo sa Diyos. Ano ang kanyang sabi? Panginoon, napakadaya mo. Nung panahong masaya ako, dalawa tayong naglalakad sa buhanginan. Bakit nung hirap na ako, bakit nung ang dami ko ng problema, pinabayaan mo ako? Iisang mga bakas na ng paa ang aking nakikita. Ano po ang tugon ng Panginoon? Sabi niya, anak, nagkakamali ka. Yung nakikita mong bakas, hindi yan sa'yo. Sa akin yan. Kasi noong mga panahong hirap ka na, buhat-buhat kita. Ano ang ipinapaalala sa atin ng kwentong ito? Noong mga panahong nahihirapan kayo sa inyong pag-aaral, noong mga panahong gusto nyo nang sumuko, minsan naisip nyo sigurong, meron bang Diyos? Naalala ba ako ng Diyos? Meron. At siya ang nagbuhat sa inyo, kaya kayo nakarating dito. Huwag nyong iisipin na sarili ko tong diskarte, sarili ko tong talino, magaling kasi ako. Binuhat tayo ng Diyos. Kaya tayo nakarating sa mga kinalalagyan natin sa araw na ito. Huwag niyong iisiping pinabayaan niya tayo. Kasi sa mga panahong hirap na hirap tayo, doon tayo mas minamahal ng Diyos. Sa mga panahong napakarami nating problema, doon tayo mas inaakay at binubuhat ng Diyos. Yun po yung pangalawa. At pangatlo, ano yung pangatlong bagay na gusto kong iwanan sa inyo? Matapos na number 1, kailangan yung umalis dito. Number 2, kailangan yung may kasama sa paglalakbay na ito. Ano po ang inaasahan sa atin? Ano ang kailangan yung gawin bilang mga tapos na sa pag-aaral? Yun po yung binabanggit sa ating ebanghelyo. Ano yun? To become the light of the world and the salt of the earth. Sa ating mundong ginagalawan, napakarami nating negatibong naririnig. At minsan kayo madi-discourage, sasabihin nyo, parang ayoko nang magtrabaho. Anong pansin nyo? Hindi nakikita yung ilaw.
Pero kapag gabi kayo nagsindi ng ilaw, kung ano man yan, kandila, mas nagliliwanag. No? Kasi mas na-highlight ang ilaw, ang liwanag, kapag may dilim. Kaya wag na wag niyong kakatakutan ang dilim ng mundo. Marami mang korupsyon, marami mang nagsasabi sa inyo na hindi ka bagay dyan, hindi ka magiging matagumpay, yung mga kamag-anak nyo, no, na kapag family reunion, kung ano-anong sinasabi, yung mga tita nyo, na ang daming komento sa inyong kurso, doon nyo papatunayan na mas magniningning ang liwanag kapag mas maigting ang dilim. Kayo ang magbibigay lasa sa mundong nawawala ng pag-asa. May mga tao na gusto nang sumuko sa buhay, may mga tao na hirap at napaka-negatibo na ng pagtingin sa mundo. Pero kayo ang magiging kailangan ng mundo. Kasi kung walang maninindigan sa katotohanan, mas kawawa ang mundo. At kayo ang inaasahan para sa mga bagay na iyon. Alam nyo, mayroong isang pari, hindi naman po ito aking karanasan, kwento niya, nung siya'y inordinahan, ito yung mga panahon na napakaraming iskandalo sa simbahan. May mga paring lumalabas, may mga paring nag-aasawa, etc., etc. At may isang laiko na lumapit sa kanya. Ano ang sabi sa kanya? Father, you know, I think this is not the best moment to become a priest. Kasi napakaraming iskandalo, napakaraming problema ng simbahan. At anong tugon noong seminarista pa siya noon, o diakono? Anong sabi niya? No, I think this is the best time to become a priest. Kasi gusto kong patunayan sa mundo na may matitino pa ring mga pari, na pwede pa ring maging pari kahit maraming negatibong sinasabi ang tao. And kung i-apply natin sa inyong buhay, this is the best time. No, kung kailan mas maraming korupsyon, mas maraming kasamaan, mas maraming katiwalian, kailangan ng mga bata na katulad ninyo na maninindigan sa tama at totoo. You have to become the light of the earth and the salt of the world. Kailangan kayo maging ilaw na nagbibigay liwanag sa iba. Maging asin na nagbibigay lasa at pag-asa. Mga kapatid, ito po yung 3 bagay na nais kong iwanan sa inyo sa inyong pasasalamat na ito. Misa pasasalamat para sa inyong pagtatapos. 3 katotohanan na wag nating kalilimutan sa ating pakikisuong sa buhay. Ating balikan. Number 1, anong ating sabi? Kung gusto mong makarating sa iyong paroroonan, may mga bagay kang kailangang iwan. Number 2, kung gusto mong makarating ng mabilis, maglakbay kang mag-isa. Pero kung gusto mong makarating ng malayo, maghanap ka ng kasama. Ang buhay ay palayuan, hindi pabilisan. At number 3, sa pag-alis nyo dito, 2 bagay ang ating inaasahan sa atin. Maging asin ng sanlibutan at maging ilaw ng mundo. Ilaw na nagbibigay pag-asa at asin na nagbibigay lasa. Manindigan sa tama at totoo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.